4 na buwan mula ngayon, saka pa lamang daw masisimula ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, kailangan munang mag-convene ng impeachment court na magagawa lang nila kapag nasa sesyon ng Senado. Ginit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay VP Duterte. May unang balita si Mav Gonzalez. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Hindi itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nila ng mga kongresista ang tungkol sa impeachment. Nakumbinsi naman daw niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman daw niya kayang diktahan na huwag i-endorso ang isang impeachment complaint kapag na-file na. Ang kanya nga mismong anak, unang nakapirma sa listahan ng nag-endorso sa impeachment. Humingi raw si Congressman Sandro ng payo sa kanya. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Natanong ang Pangulo tungkol sa usap-usapan online na malaking halaga ng pera raw ang kapalit sa pagpirma sa impeachment. A little bit over 2/3. Hindi mo makukuha sa ganong klaseng sistema yan. Don't think that way of operating would have worked. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi nila maaaring simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Kailangan daw makonvene muna ang impeachment court at maaari lang itong magawa kapag nakasesyon sila. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon. Hindi namin ito mamadaliin. Disyembre pa naihain sa Kamara ang mga naunang impeachment complaint laban sa bise. Huling araw ng kanilang sesyon lang ipinadala sa Senado ang articles of impeachment. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Marami pa rin daw kailangang gawin, kabilang ang pag-verify sa mga lagda ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng e-signature dahil kailangan personal itong pinirmahan ng kongresista at pinanumpaan sa harap ng House Secretary General. Kailangan umabot ang verified signature sa 102 para matiyak na sapat ang kinakailangang bilang para diretsong naitransmit sa Senado ang reklamo. Sa tanong kung pwedeng magpatawag ng special session ang Pangulo, magpapatawag po ba kayo ng special session? If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide. Ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. sabi ni Escudero kung pagbabatayan ang natitirang araw sa 19th Congress, tsak na aabot sa 20th Congress ang impeachment trial at sila na ang magdedesisyon kung mako-convict ba o hindi si VP Sara. Ibig sabihin, kasama sa maghahatol sa bise ang 12 senador na iboboto natin sa eleksyon. Sa paglilitis, pwedeng ipatawag si VP Duterte kung kailangan. Karapatan po niyo yun. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront his or to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan, mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado. Dahil pwede siyang tumayong abogado para sa sarili niya o tumayo pa nga bilang testigo.
Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. Sakaling ipatawag daw si Duterte at hindi siya pumunta, may kapangyarihan daw ang Senado na mag-issue ng subpoena. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Mamayang alas 10 ng umaga, magbibigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang tanggapan, hindi sinabi ng OVP kung anong mga tatalakayin ng bise. Dasang kasama sa kanyang pahayag ang pag-impeach sa kanya ng Kamara. Noong Disyembre pa, sinabi ng bise na mabuti na ring naihain ang impeachment complaints para masagot niya ang mga akusasyon. Kumonsulta na rin daw ang bise sa mga abogado kaugnay ng impeachment. Sa mahigit 200 kongresistang nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, 41 ang galing sa Mindanao. Isa sa kanila mula sa Davao Region na kilalang baluarte ng mga Duterte. Ang ilang hindi sumuporta, tinawag na diversionary tactic ang impeachment. Live mula sa Davao City, may unang balita si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel. Igan, ayon kay Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab, pag-divert lang sa umano'y mga blanco sa BICAM report ng national budget ang pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. 41 na mga kongresista mula sa Mindanao ang pumirma pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Isa dyan si Davao del Sur Lone District Representative John Tracy Cagas. Siya lang ang nag-iisang kongresista sa Davao Region na pumirma. Hininga ng GMA Regional TV 1 Mindanao ng pahayag si Congressman Cagas pero wala siyang tugon. Na-transmit na ang impeachment complaint sa Senado na may 7 articles of impeachment matapos itong i-endorso ng Kongreso. Ang naturang hakbang, ikinadismaya ng mga Davaoenyong aming nakausap. Na-shock din, di mi katuo din, anong may nga naman siya. Pero naman gud na sa mga tao kung musugot sila o dili. Ang disagree ko na kay dagan man nabuhat ko si Mayor Sara para sa Disa Davao. So parang good tama nilang ginabuhat na dapat nila impeach. Siguro nagahimula na sila issues. Murag na-worry jud ko ana karon kay tungod kay daghan ang mga tao karon nga mga nagakuan sa mga tao ba nga diri mo sa pikas murag ginapaaway-away lang gyud ang mga tao ba tungod ni anang politika karon. To Inday Sara, padayon lang naalang mi sa inyo ha, nagpalibot, nagakuan mi sa imo suporta. Sa social media post ni Davao City Mayor Baste Duterte, sinabi niyang kung meron umanong ibibigay na pera para bilhin ang boto ng sinumang kongresista, tanggapin umano ang pera pero huwag iboto sa eleksyon. Ayon naman kay Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab, malinaw umano na diversionary tactic ang ginawa ng Kongreso para mabaling ang atensyon ng mga tao mula sa inihaing reklamo hinggil sa constitutionality ng 6.3 trillion pesos na national budget mula sa BICAM Report 2025 na meron umanong mga blanco. The plain and simple explanation of that is that they want to divert the attention of the public on the most pressing issue, which is the 28 blank items in the Bicameral Conference Committee report. Na hanggang ngayon, hindi klaro ang sagot nila. So there are only 6 session days left until we adjourn for the 19th Congress. So let's be practical. Malabo na talaga yan, ma-take up. At alam nila yan. Igan, sisikapin namin kuna ng pahayag ang House of Representatives ukol sa mga sinabi ni Congressman Ungab. Samantala, inaabangan naman ang ilalabas na pahayag ni VP Sara ngayong umaga. Igan? Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Ipatedeklara na rin sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na mga kandidato sa election 2025 ang mga nag-e-endorso sa kanilang mga celebrity at online influencers. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, bayad man o libre ang endorsement ng isang celebrity o influencer, tinuturing itong paid. Kaya kailangan isama sa SOSE ng kandidato. Nakasaad yan sa inilabas nilang resolution
At hindi naman daw kasama yung mga kaanak ng kandidato gaya ng kanilang mga magulang, anak, kapatid, lolo, lola at apo. Sabi ng COMELEC, dapat tiyaking patas ang laban para sa mga hindi gumagamit ng celebrity o influencer sa kanilang kampanya. Aminin na natin na hindi naman po mura pagka po kayo nag-avail ng isang celebrity. At ito po ay not against a celebrity, not against an influencer. Yan po ay trabaho, respeto at ginagalang. Ito pag nagbabayad ng milyon, hindi kinakailangan i-report at sasabihin sa atin libre. Hindi po ba kahit libre o kahit binigay ng libre, kinakailangan i-report kasi nga po statement of contributions and expenditures siya, hindi lang gastos. Samantala, habang papalapit ang Valentine's Day, marami-rami na lang bumibili ng bulaklak para sa kanilang mga minamahal. Ang presyo sa Dangwa Market sa Maynila, sa unang balita live ni Jomer Apresto. Jomer, mahal na ba? Igan, good morning. Isang linggo bago ang Valentine's Day, tumaas na ang presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa, sa Sampaloc, Maynila. Tulad na lamang nitong hawak kong red rose na mabibili ngayon sa halagang 50 pesos ang kada piraso mula sa dating 20 pesos lamang. Bukod sa red rose, tumaas na din ang presyo ng sunflower na mabibili ngayon ng 150 pesos mula sa dating 100 pesos. Ang tulips nasa 180 pesos mula sa dating 150 pesos. Kung bouquet naman ang hanap ninyo, mataas na rin ang presyo nito. Tulad ng half dozen na flower arrangement na nasa 700 pesos na ang presyo mula sa dating 300 pesos lang. Ang isang bouquet ng rose nasa 1,500 pesos na mula sa dating 500 to 600 pesos lang. Kung medyo tight ang budget, nasa 600 pesos ang isang dosena ng red o pink rose na hindi na naka-arrange. Ang balloons naman nasa 150 pesos hanggang 400 pesos. Depende sa laki at disenyo. Paliwanag ng ilang nagtitinda, nakadepende ang kanilang presyo sa presyo ng kanilang mga supplier. Marami na rin ang namimili ngayon ng mga bulaklak tulad ng third-year college student na si Rochelle na bibilhan ng bulaklak ang kanyang nanay. Sem break daw kasi nila at pauwi siya ngayon ng probinsya. Para sa mama ko po. Advance lang po for Valentine's Day. Ayun po ma, hello, pauwi na po ako. So, advance happy Valentine's ma. Medyo mabili na po. Medyo marami-rami na bumibili. Marami na pa-reserve na. Igan, payo ng ilang mga nagtitinda dito, maiging magpa-reserve na ngayon pa lamang dahil malaki ang posibilidad na tumaas pa ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang Valentine's Day. At yan ang unang balita mula dito sa Dangwa sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mag-aangkat ang gobyerno ng toneladang sibuyas sa susunod na linggo. Ayon sa Agriculture Department, 3,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas at 1,000 metriko tonelada ng puting sibuyas ang aangkatin. At dito nga po sa Balintawak Public Market kung saan dito binabagsak ang mga produkto natin, lalo na yung mga produktong agrikultura, ay nakikita ho natin na marami yung supply ng sibuyas ngayon. Marami. Actually, ang kilo ho ng pulang sibuyas, ito ho ay lokal, ay maabot ng 150 pesos. Samantalang yung mga puti naman ho ay umaabot sa 95 pesos. At kung tutuusin, medyo mababa ako, ikukumpara natin sa mga nakalipas na panahon na nagkaroon talaga ng pagtaas. Ngayon, alamin natin sa ilang mga namimili dito kung ano ba ang kanilang reaksyon doon sa plano na umangkat ng sibuyas para daw mapanatiling mababa ang presyo sa mga pamilya. Sa tingin niyo ba makakatulong ho yung pag-angkat ng sibuyas para mas bumaba pa ang presyo? Opo, makakatulong naman po. Paano makakatulong yun? Kasi po, sa dami ng dadating na sibuyas, masusuplayan po ang bawat Pilipino. Hindi ba maapektuhan yung presyo ng mga itong binibenta mga lokal na sibuyas? Maapektuhan din po. Paano magiging epekto nun? Kasi po, diba, yung presyo po nila dati, sariling angkat. Ngayon, may kalaban na po. Magkakaroon po sila ng import ba? So sa tingin mo, ano yung bibili ng mga mamimili? Kung ang bibili po siguro malamang yung pong mas mura. Yung? Mas mura yung import. So kung mumurahan yung imported, yun ang bibilihin? Opo. Ay yung mga lokal? Baka po... Sila ang ano? Opo, so mas magandang bantayan din, ano? Opo, kailangan po talagang bantayan. Ang presyo, maging pantay, ano? Para hindi naman madihado yung mga nagbebenta ng mga lokal na sibuyas. Salamat, at sige, pili ka na ng iyong binibili. Samantala, so yan nga po ang reaksyon po ng ilang natin mga kababayan dito sa
plano ho ng gobyerno na mag-angkat ng toneladang sibuyas sa susunod na 2 linggo. Yan daw po ay para mapanatiling stable ang presyo nito sa mga pamilihan bago pa dumating uli ang anihan ng sibuyas. Gaya po sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, malalang trapiko rin ang nararanasan sa C5 Road araw-araw. Para solusyonan yan, plano ng MMDA na tanggalin ang elevated U-turn slot at gumawa ng underpass. Live mula sa Taguig, may unang balita si Bea Pinlac. Bea? Maris, ayon sa MMDA, na-green light na ng Presidente ang planong tanggalin ang elevated U-turn slot sa C5 Kalayaan at gumawa ng underpass para mabawasan ang traffic dito. Hindi na bago ang matinding problema sa traffic sa Metro Manila. Sari-saring solusyon na ang iminungkahi at ipinatupad para mapaluwag ang kalsada. Pero ang traffic, sakit sa ulo pa rin ng mga Pilipino. Hindi na maaanin traffic na pag walang dumadami sa sasakyan, ang karsada naman di lumuluwag. Palala ng traffic halos araw-araw talaga. Kabilang sa mga bagong hakbang na layong mapagaan ang traffic sa Metro Manila, ang pagpapatanggal sa U-turn slot sa C5 Road, partikular sa Kalayaan intersection. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, pinag-aaralan na kung paano ipatutupad ang panukalang ito na aprobado na raw in principle ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang plano, magtatayo ng stoplight at underpass para dire-diretso lang ang daloy ng mga sasakyang dumaraan sa C5 Road. Ang ilang nakausap natin, pabor sa planong yan. Mas maganda ako sa under, talagang tuloy-tuloy ang takbo. Doon naiipon doon Tapos sama-sama lahat doon, pa diretso, tsaka yung mga paliko, naiipon lahat doon. Kung underpass talaga, diretso, hindi na mapapasama sa sa mga lilikur. Pero may mga motoristang duda kung ito ba ay epektibong solusyon sa traffic sa C5. Kahit natanggalin po nila yon, mas lalong traffic po, lalo ang traffic dyan. Nakakagaan po ng traffic pag mayroong elevated U-turn dyan, ma'am. Kahit anong gawin po nila dyan, ma'am, ganun at ganun pa rin ang traffic ng C5. Di ko lang po sure, ma'am, kasi sobrang dami rin kasi dumadaan dyan Kahit tanggalin nila yan, ganoon din Ganoon din po yung mangyari. Traffic din talaga. Maris, panawagan naman nakausap natin, siguraduhin na hindi talo ang mga commuter at motorista sa mga plano ng gobyerno para mabawasan ang traffic sa Metro Manila. At yan ang unang balita mula rito sa Taguig. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Pwedeng makibanding with your favorite Kapuso stars this Sunday sa Kapuso Chill Fest. Kilig at kulit ang hatid ng GMA Public Affairs kasama ang cast ng Lolong Bayani ng Bayan. Kabilang sa mga dadalo ang bidang si Ruru Madrid, pati ang mga co-stars naming sina Rochelle Pangilinan, Paul Salas at Nicoy Morares. Yan naman at present din para maghatid ng saya ang stars ng My Ilonggo Girl. Sa pangunayan ni Jillian Ward, Michael Sager at Yasser Marta with Lian Valentin, Ara San Agustin at Vince Maristela. Makakasama rin ang ating Gen Z barkada ang mga bida ng Kapuso youth-oriented drama na Maka. Sa darating na linggo po yan, 4 p.m. sa Trinoma Activity Center sa Quezon City. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.